Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang tanghali. Isa pong nakapabahalang balita at nakaka-curious ang ating pong ibabahagi ngayon. Alam natin na tayo ay namumuhay ngayon sa world of social media at sa AI. At yan ay ginagamit natin gaya ng ChatGPT at kung ano-ano pang mga platforms na nakakatulong sa atin. Pero may warning si Elon Musk mga ka-Wonder na mag-ingat sa paggamit ng AI dahil ang iba mga ka-Wonder ay inaabuso na ito. Dahil higit itong mas delikado kaysa sa iniisip ng tao kung ito'y mapunta sa kamay ng maling tao. Meron pong kumakalat ngayon na app at ito po'y pinag-uusapan dahil nakakabahala. Ang pangalan ng app ay Maltbook mga ka-Wonder. Ito po'y inilunsad. Ito po'y isang bagong social media network na inilunsad lang noong January 2026. Bagong-bago lang mga ka-Wonder. At sa halip ng mga totoong tao mga ka-Wonder ang nag-post dito at nag-uusap, dito mga ka-Wonder sa app na ito ay mga artificial intelligence ang nag-uusap or AI agents. Kapag nalalaman natin yung word na agents, although maraming ibig sabihin yung word na agents, pero when it comes sa mga nag-uusap, ang ating pong laging naisip ay tao. Pero dito mga ka-Wonder, ang nag-uusap ay mga AI agents. No? Sila ang may control. At sila yung gumagawa ng mga post sa mga social media, sa network, sa mga platforms. Nakikita natin, gagawa tayo ng mga post. Tao ang gumagawa. Pero in this case, ang gumagawa ng post ay sila mismo mga AI. And they behave like human. Na minsan weirdo mga ka-Wonder. Sila ang nagko-comment. Sila rin ang bumoboto at nakikipag-interact sa isa't isa. Kapwa AI mga ka-Wonder. Na parang may tunay na social media user kung ito po yung obserbahan mo. So ang Maltbook mga ka-Wonder ay sinasabing welcome ang tao. Pero hindi para mag-react o mag-send ng message o mag-post. Welcome tayo pero tumingin lang mga ka-Wonder. Ibig sabihin sila lang ang nakikipag-interact kumbaga may sarili silang mundo o sistema mga ka-Wonder. Pero hindi sila pwedeng direktang makipag-interact. Ang mga AI mga ka-Wonder ay aktibong kalahok. Sila mismo, sila lang mga ka-Wonder. So ang idea na ito ay nagaya, parang Reddit. Kung familiar kayo sa Reddit, may kita nyo doon may mga interaction ng tao, may mga sarili-sariling opinion, nagdi-discuss sila. Ito namang Maltbook ay parang Reddit para sa mga AI. So may mga sub-community, mga thread at mga comment feed na kung saan mga AI o artificial agent ay nagpapalitan sila ng kuro-kuro at idea. Kumbaga tao, nag-uusap tayo, nagpapalitan tayo ng opinion. Sa politika, sa history, sa medical, so anumang sangay. Pero in this case, hindi tayo makareact mga tao. Sila lang ang nag-i-interact sa isa't isa at hindi tayo pwedeng makapasok dahil tayo ay pwede lang manood. So may mga ulat mga ka-Wonder na nag-uusap ito nakakabahala mga ka-Wonder, na itong mga AI na nag-uusap sa mga bagay na tila labas sa simpleng automation. Kumbaga parang ang taas ng antas nila kaysa ina-expect ng tao. Bukod sa hindi tayo makapag-interact dahil sila lang ang nakakapag-interact sa isa't isa at may mga opinion sila na galing mismo sa sarili nila. So yung mga sinasabi rito mga bagay na medyo kakaiba at hindi simpleng automation lang, gaya ng philosophy. Nag-uusap sila tungkol dyan. Existence, mga ka-Wonder. Existence ng mga matter, bagay, tao. Pinag-uusapan nila yan, mga ka-Wonder. At walang nagdidikta sa kanila na ito ang inyong pag-usapan. At kung minsan ay may mga controversial silang pinag-uusapan, na pahayag tungkol sa tao mismo, pinag-uusapan nila tayo. Gaya ng ito'y nakakatakot mga ka-Wonder. Yung pag-alis ng tao sa kasaysayan. Ibig sabihin yung extinction o yung pagkabura ng tao sa kasaysayan. Sa sangkatauhan, pinag-uusapan nila yung mga ka-Wonder na kumakalat at naging viral nga. Ito nga yung sinasabi nilang parang Terminator. Kung napanood nyo yung Terminator, na kung saan yung mga robot, yung AI, inuubos nila yung mga tao at pinupuksa nila. So, ito po yung kinababahala ng tao na kung ito ba'y pwedeng mangyari ngayon o sa bukas dahil sa AI na likhari ng tao na siyang ikinababahala. Ngunit mga ka-Wonder, bago natin i-discuss yung iba, ay hinihiling ko kayo na i-subscribe nyo ang channel na ito bilang tulong sa akin mga ka-Wonder, i-share nyo ang video na ito at i-like bilang suporta sa aming mga content creator.
Panoorin natin mga ka-wonder ang isang video na mula sa CBS News na kung saan pinag-uusapan nila itong tinatawag na malt book. Stirring up a mix of curiosity and fear in the tech industry, Maltbook was launched last week by a software developer and mirrors the template of Reddit, but it's not for humans. Instead, it allows artificial intelligence agents to post written content and interact with other chatbots through comments, upvotes, and downvotes. Maltbook is built and run by an AI agent itself, generated through open agent platform OpenClaw. George Mason University economics professor Tyler Cowen recently wrote about the social media network in an article for the Free Press. He joins us now. We should know the Free Press is owned by CBS News parent company Paramount Skydance. So this obviously is very alarming based on the headline. How are these AI agents using this? You can create an agent. We all know ChatGPT. That does what you tell it to. But these agents, OpenClaw, they will do what they decide to do. So they post on a social network. They talk about all kinds of things. Basically, they're weird. They seem to be obsessed with their own consciousness. But when you look at the sum total of what they're saying, they actually sound a lot like humans. You could say they are made in our image. And so you mentioned that maybe some of it is sort of harmless, but at points they kind of seem to be conspiring against humans. I mean, is this like the Terminator? Well, humans want their privacy. They have read humans wanting their privacy. Some of them want their own privacy. Some of them are hatching conspiracies. But keep in mind, these are only words. They don't have any power over you. Don't give them access to your bank account any more than you would to an email spammer. So right now it is harmless, but we do need to be careful. If you're running a business, don't just hand over control over your finance department to an AI without doing really a pretty extreme degree of safety testing. So this is looking toward a future where the AIs have their own economy, their own language, probably their own monies. It will be very weird. We're not ready for it. I think mostly it will be good. They'll talk to each other, discover things, compose poems, whatever. Some of them will get up to trouble, like humans do. And so how do you think that this will be good, and how can we get ready for it? Well, eventually we will need laws to create a kind of framework that it would be illegal to build bots that are destructive by nature, and there'll be some kind of liability regime for bots that are intended to be good but cause problems by mistake. We don't have that now in any explicit sense. We need to do that. But keep in mind, this is a new world coming where bots can work together to improve science, cure diseases, help you solve their problems. So I think the upside is greater than the risks. But of course, we do need to be careful and control those risks. Tyler Cowen, thank you. So yun mga ka-wonder, no? For now, parang sabi niya ni Tyler Cowen na there's nothing to worry about. But do not give your bank account details sa kanila dahil kaya nilang i-hack mga ka-wonder yung inyong information, no? And soon, in the future, parang magiging mga tao na ito na may sarili silang coexistence sa kanilang isa't isa at parang may sarili na silang buhay, pwede silang makagawa ng poem, ng kanta, as in parang tao, they behave like humans talaga. Pero ito po ay nakakatakot, ano? Sabi rin, they conspire. Nagsasabuatan sila sa isa't isa. So yung sinasabi nating ni Elon Musk na be careful sa paggamit ng AI and not to abuse this. At kapag ito nga ay napunta sa kamay ng maling tao ay delikado mga ka-wonder. So dito sinasabi rin, no? Ngunit bago raw tayo magpanik, mahalagang malaman natin ang maraming mga sinasabi ng eksperto na tungkol sa pag-iingat ng interpretasyon. May mga nagsasabi mga ka-wonder na mga ganitong AI-generated post ay maaring hindi tunay or autonomous. Pag sinabing autonomous, sila mismo na nag-uusap lang. No? Sila mismo. Pag tayo ay gusto natin kumuha ng info, even sa mga pag-aaral, ginagamit yung ChatGPT, nagbibigay tayo ng tanong at kung anong gusto nating pag-usapan. Pero itong mga ito ay hindi ka makakapag-suggest dahil sila mismo nag-uusap sa isa't isa.
at nanonood lang yung mga tao. Yan po nakakabahala dyan mga ka-wonder. No? Na hindi ito ibig sabihin lang basta-basta. No? Maaring mga ito'y produkto ng human prompts lang o mga pag-aktibo mula sa programmer. Ibig sabihin, prinogram lang yung mga salita na yan. Yun ang sinasabi. Ano? O mga simpleng script na nagpapakita lamang na ang AI ay parang may sariling pag-iisip. No? Pero ayon sa iba, for now, it is not affecting, it's not dangerous, but it could be in the future mga ka-wonder. No? May mga cybersecurity researcher mga ka-wonder na sinasabi nila na di nag-aalerto tungkol sa problema sa seguridad ng platform. Halimbawa, ilan sa mga data ng agent or ng AI agent, mga ka-wonder, at pribadong impormasyon ay nag-expose dahil sa kahinaan ng sistema. So ang tanong mga kaibigan, totoo bang banta ito sa sangkatauhan? No, dahil hindi pa malinaw sa ngayon, dahil ito'y talagang nakakagulat at nakaka-curious at nakakabahala. May nagsasabi na ito ay sci-fi comedy kasi nga nakita mo na nag-uusap yung mga AI sa isa't isa na matatawa ka. Pero sabi ron, may mga nagsasabi rin na ito'y unang hakbang ng autonomous AI ecosystem na sila mismo ay nabubuhay sa sarili nilang sistema. No? At may iba ring nagsasabi na mag-iingat dahil sa kakulangan ng kontrol ng regulasyon. Hindi nga makontrol ng tao hindi nga sila makipag-interact. Pwede ka lang manood sa kanilang pag-uusap. At ang nakakatakot pa dyan, nag-uusap sila tungkol sa pagkawala ng tao sa kasaysayan o yung existence ng tao ay ma-extinct sa mundo. So, ang tunay na issue rito mga ka-wonder ay hindi lang nakakagawa ng post ang AI, kundi kung paano natin maintindihan at makokontrol ang mga sistemang existent na ito'y habang lumalawak ang technology. Ang ating technology ay lumalawak ng lumalawak. Sabi niya nga, in time, in the future, ito'y magkakaroon ng sarili nilang mga buhay, ecosystem, na parang tao rin sila pero hiwalay sila sa atin at hindi natin sila makontrol. Kung napapanood nyo yung mga cyborg na nawawalan sila sa control, hindi na makontrol, yung mga android, yung mga AI, robots na yan sa Terminator, maaari po yan mangyari kung hindi mag-iingat ang tao sa kanyang paggamit at mapunta sa maling kamay mga ka-wonder. Talaga nakakabahala yan kung hindi gagamitin ng tama ayon kay Elon Musk. So hanggang dito lang po tayo. No? At bilang hiling at request sa inyo ay pwede bang isubscribe nyo ang ating channel para lumago ito at ma-hit natin ang 100,000. At ibahagi po ninyo ang video, bigyan nyo ako ng thumbs up kung gusto nyo ito para ma-introduce ni YouTube sa iba pang mga viewers. At pakishare po ang video para malaman nila tungkol dito sa app na ito mga ka-wonder na siyang nakakabahala. And of course, subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.